Magandang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Maghaharal po tayo ngayon na salita ng Diyos. Kasi po, araw ng Sabado, ang mga tao ay halos walang ginagawa, ano po? Ngayon, narito po ako sa Paraiso Street. Ayan po, Paraiso Street po yan, corner Lacson. Ito po, ayan. Yan si Quezon, ano? Dito. Paraiso Street, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Dito po tayo ngayon magsishare ng Word of God. Yan. Ating pong pag-aaralan ngayon, yun tungkol sa mga patay na tao, kung kailan po sila mabubuhay. Kasi po, napakahalaga ng ganyang pag-aaral tungkol po sa mga patay, kung kailan sila mabubuhay. Meron pong mga ebidensya sa Biblia na may binabanggit kung kailan sila mabubuhay. Ano po? Una, kukunin natin yung sa 1:5. Ito po naman yung tungkol sa pahayag ni Juan. Ito po, ang ginagamit ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ano po, yan. Meron po kasi nakasulat dito, babasahin ko, ano? 1:5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya atulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Anong sabi niya? Yung sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. Sino po nagsugo kay Jesus dito sa mundo? Wala pong iba kundi yung Kanyang Ama. Ang Diyos Ama kung tawagin. Ayan. Anong pangako? Nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin, papunta ka na ng kaligtasan. 25. Pakatandaan ninyo, darating ang oras at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, referring to Jesus, at sino man makinig sa Kanya ay mabubuhay. Yan. Ano po? Yung makinig kay Jesus ay mabubuhay. 26. Kung paano nga ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Yung palang kapangyarihan ng Diyos ibinigay po kay Jesus. Kaya yung makikinig sa Kanya, sabi niya, mabubuhay. 27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang umatol sapagkat siya ang anak ng tao. Yung anak ng tao, referring to Jesus, kasi po ipinanganak siya ng tao na si Maria. Kaya ginagamit yung title na anak ng tao. 28. Huwag ninyo itong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Yun. Yung tinig ng Panginoong Yesus maririnig ng mga taong patay. Ano po? Huwag daw tayo magtaka. Sabi ni Jesus. 29. At sila'y babangon. Yung patay, yung nasa libingan, babangon. Pero bago sila babangon, maririnig nila ang tinig ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, two different places yung patutunguhan ng mga taong patay. Yung isa, anong sabi rito po? Lahat ng gumawa ng kabutihan. Yon, yung gawang mabuti na sinasabi dito po sa Roma, ang sabi ni Pablo sa 7:12. Ito,
Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun po pala yung tinutukoy na mabuti, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ibig lang sabihin po, yung sumunod sa salita ng Diyos, mababango sila at sila po ay dadalhin sa buhay na walang hanggan. Siyempre sa langit po yun. At lahat ng gumawa ng kasamahan ay babangon patungo sa kaparusahan. Yun daw gumawa ng masama. Sino yung masama? Natural yung hindi sumunod sa Diyos. Yan. Babangon din sila. So, ibig sabihin, babangon palang mga patay. Kahit gaano na po sila katagal na matay, sila ay babangon sa kanilang kinalibingan. Ano po? Yun ang nakalagay po dito sa 1 chapter 5 verse 24 hanggang 29. Babangon sila. Tignan pa natin yung sulat dito sa Mateo. Kung saan ang sabi ng Panginoong Yesus naman, tignan po natin dito po sa chapter 25 naman ng Mateo. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa 25:31 ng Mateo. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, yun. Darating na naman. Ang issue lang, talagang darating po siya. Kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanang trono ng kalwalatian. 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ayan. Dalawang uri ng taong tinutukoy dito. Tupa at kambing. Ano po? Ang sabi niya, pagbubukurin sila. Linya ng mga tupa, linya ng mga kambing. Kailan mangyayari yon? Pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus na naman. Ano po? Ayan, 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. Yan, ang pila, kanan, kaliwa. Ano po? Yung kanan, tupa. Yung kaliwa, kambing. 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, yung kanan, yung mga tupa, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Yung palang buhay na walang hanggan doon sa 1:5, 24 hanggang 29, yung gumawa ng mabuti, ang sabi niya, okay, balikan natin. Anong nakalagay? Ito, 5:29 ng 1. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Yung walang hanggan po, yung tinutukoy po dito ng Panginoong Jesucristo na ari, na sabi niya, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Ano sabi niya? Pumasok na kayo. Saan daw sila papasok? Sa kaharian. Yung palang kaharian, yung kaharian ng Diyos, doon pala papasok yung mga gumawa o sumunod sa Diyos habang sila'y nabubuhay dito sa lupa. Tandaan nyo po, ang binasa natin sa chapter 5, yung mga patay, Yan. So, papasok sila kayo sa kaharian ng langit. Yung pala yung buhay na walang hanggan. Ngayon, tignan naman natin yung kambing. Sa verse 41, Mateo 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yon. Yung palang kambing o yung gumawa ng kasamahan, yung hindi sumunod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus bilang hari,
doon kayo sa apoy ng impyerno. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ibig sabihin po, ano yan? Impyerno yan. Apoy na di namamatay, ano? So maliwanag po, babangon din ng tao, pero hindi pa po ngayon, wala pang bumangon na patay. Sila po ngayon ay nasa libingan. Kung halimbawa, saan ka man namatay, kung Pilipino ka dito sa Pilipinas, baka mahulog. Kung nasa ibang bansa ka, doon ka nakaburol sa bansa mo. Maliwanag po yun, ano? May patutunguhan ng tao pagbangon nila. Kailan mangyayari yon? Pag bumalik na si Jesus dito sa mundo na ating kinalalagyan. Ngayon naman, yun naman kay Apostol Pablo. Tingnan naman natin. Ito po. Meron din po sulat si Apostol Pablo. Ito. Unang Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang 18 naman. Ang title po nito, ang pagbabalik ng Panginoon. Ito. Tinutukoy pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ito po, basahin natin. Unang Thessalonica 4:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamati tulad ng taong walang pag-asa. Ano sabi ni Pablo? Tungkol sa mga namatay. Hindi po yung tungkol sa mga buhay. Ang kausap niya, mga taong buhay. At ang kinukwento niya ay tungkol sa mga patay. Sunod na talata sa 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ayon. Anong sabi niya? Lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Kailan yon? Nung mapangaralan po kayo ng mabuting balita about Jesus. Okay, iwan muna natin, ano? Uminto tayo sa 14. Tuloy natin mamaya. Puntan lang natin yung Roma. Ang sabi ni Pablo pa rin. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yon. Yan palang sasampalatayanan mo, manggagaling sa iyong pakikinig. Ngayon, anong pakikinggan mo? Ang sabi ni Pablo, tungkol kay Yesu Kristo. Ibig sabihin, yung aral ni Kristo ang mapapakinggan mo, at kapag sinampalatayanan mo yan, yan ang sinasabi ni Pablo sa Thessalonica. Okay, balik tayo. Unang Thessalonica chapter 4 verse, punta na tayo sa 15. O kaya ulitin natin yung 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay. Namatay naman talaga eh. Nangaral siyang 3 taon. Isinakdal at inatulan ng kamatayan. At nang mabuhay na maguli, siya umakyat sa langit. Ito, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. O stop na naman tayo. Puntaan natin si Jesus. Dito sa 12 ng 1. Meron namang mababasang kagaya nito. Ito po 12. Tignan natin yung 26. 1:12-26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, sabi ni Jesus. At
Saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararagalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Oh. Kita nyo po, ano yung sumasampalataya kay Jesus? Ang sabi niya, yung sumusunod sa akin. Yung mga sumusunod kay Jesus, sila po yung tunay na nananampalataya. At sila yung ibabangon papunta sa langit. At anong gagawin naman sa langit? Oh, anong sabi po dito ng Panginoong Yesus? Ulitin natin ha. 1:12:26. Ang nag-aagad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Taga saan si Jesus? Langit. Saan umakyat si Jesus? Langit. Kaya yung mga sumasampalataya o sumusunod sa kanya, dadaling niya sa langit. Anong gagawin? Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ibig sabihin, kumbaga dito sa lupa, pag may graduation, may sabitan ng medalya. Hindi po ba totoo yan? Lahat ng mga may award, binibigyan ng medalya. Ganon din po, magkakaroon din sa langit. Anong mangyayari? Pararangalan, ang sabi ni Jesus. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Di ba napakaliwanag po, ano? Ngayon, tuloy natin yung unang Tesalonica 4. Punta na tayo sa verse 15. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Yung po palang pagbangon ng mga patay, ang sabi ni Pablo, yun pala'y tinuro ni Jesus. At yan namang tinuturo nila. Kasi po si Pablo ay isang apostol ng Panginoong Yesus. Litin natin. Ito ang itinuturo ng Panginoon. Kita nyo po. Turo pala ng Panginoon ang binabanggit ni Apostol Pablo. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Yung kausap niya, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Ibig sabihin pala po, pabalik si Jesus dito sa lupa. Meron siyang dadatnan mga tao. Meron siyang dadatnan ng mga tao. Hindi pala lahat mamamatay. May dadatnan siya pagparito niya. Ngayon, anong sabi? Tayong mga nabubuhay pa at natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yun ang ebidensya. Meron siyang aabutan na buhay dito pala. Ang Panginoong Yesus. Ngayon, anong gagawin? Punta na tayo sa 16. Sa araw ng iyon, yung pagparito niya, ay maririnig ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon, si Jesus, mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, yung pagdating pala ni Jesus dito, may mga trumpeta pala, may mga anghel. Parang ano po yan, yung mga kilalang dignitaries, ano? Bago nila tatawagin yung mga taong mararangal, mayroong mga nauuna muna sa kanya. Ano po? Yan parang ganyan. Darating si Jesus, pero mayroong mga anghel muna. Meron silang trumpeta na tumutorotot. Ano? Hanggat hindi nangyayari, hindi natin nasasaksihan, hindi pa siya dumating. Kaya yung meron pong isa nagtuturo sa Mindanao, kilala nyo po yung Apollo C.K. Buloy, yung wanted sa Amerika, na manyak sa laman, na sinabi niya, appointed son of God. Siya lang po nag-appoint sa kanya sarili bilang appointed son ng God. Ngayon, sinasalang siya sa investigasyon ng Senado at saka yung mga nirape niya. Isipin nyo po, manyak pala sa laman yung kulokoy na yon. Yung Apollo Carillo Tibuloy ng taga-Tamayong Davao. Anong sabi niya? Ako na ang Kristo. Diniklara niya yan April 15, 2005. Kasi po sinabi niya darating si Jesus, hindi naman po dumating sa kanyang binabanggit na petsa. So dahil nagtatanong, bakit hanggang ngayon wala pa si Jesus, sabi nila sa kanya.
nagsabi na siya, hindi tinanggap si Jesus sa Israel, yung kanyang espiritu sa akin pumunta, kaya ako na. Kanya, ngayon, nasabi niya pa, hindi ka papas sa kingdom of God nang hindi ka dumadaan sa akin. So maliwanag, yung papel ni Jesus, pinapapilan niya. Pero ang masakit, ayun po, nakasala ngayon sa Senado, ayaw niya naman pumunta. Kasi po, nalaman ng buong bayan, ng buong mundo, na siya ay manyak na rapist. Ano po? Okay, iwanan natin yon. Balik tayo dito. Ayan. Yung mga namatay, una silang bubuhayin. 16. Sa araw na iyon, maririnig ng tinig ng arkanghel at tutunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. 17. Ito po. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoong Yesus doon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yung sinabi niya sa 1:26, sabi ni Jesus, yung mga nagsisunod sa akin, kung saan ako naroon, doon din sila. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kumbaga, yung salita ni Jesus, nire-replay lang ni Pablo. Hindi aral ni Pablo ito. Aral ni Jesus na binabanggit niyang muli, nire-replay niya. Kasi po, siya po ay ginawang apostol ng Panginoong Yesus bilang tagapagsalita sa mga entil. Tayong mga Pilipino po, kabilang tayo sa mga entil, hindi tayo Hudyo. Yan sila Pedro, Hudyo yan. Pero si Pablo po, Hudyo siya, pero inassign siya ni Jesus sa mga entil. Tandaan niyo po, Hudyo siya, galing sa lahi ng Benamita, yung 12 tribo ng Israel. Doon po galing si Pablo. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, inassign siya para sa mga hentil upang magdala ng mabuting balita sa atin. Tayong Pilipino po, hentil tayo, ano? Kaya kung meron man tayo kinikilalang apostol ayon sa Biblia, ay walang iba kundi si apostol na si Pablo. Anong sabi niya? Tayo namang natitira. O yan. Kasi sabi niya, ulitin natin doon sa simula. Ano ba nakalagay doon? Ito. 14. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Sa 14 yun, ano? Sa 15, ito ang tinuturo ng Panginoon. Sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira. So, yung natitirang buhay, anong sabi niya sa 17? Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa at natitira. Sino po yon? Yung mga taong napangaralan about Jesus. Kagaya ni Ateson, dito po sa lugar nila. Nagpapatotoo po ako ng ebanghelyo. Ito. Ayan, dito po. Ayan, si Ateson. Ayan, sigurado, pag darating si Jesus kayo, sigurado, kukunin ito. Ayan. Ano po? Kaya, lagi ko pong nagsishare dito, itong kalsada na ito, saksing buhay ito, itong kalsada. Na nito, Paraiso Street. Corner Lacson. Lacson po yung nasa likod ko. Yung may kainan. O sa District 1, Tondo, Manila. Ano po? O tuloy tayo, ano? Ayan. Maliwanag po, ano? Ang bubuhay ng Panginoong Yesus, pagbalik niya, ano? Una niyang bubuhay yung mga namatay. Pagkatapos ng namatay, ang asukasuin naman niya, yung mga buhay. Paano yun? Halimbawa, tayo buhay tayo ngayon, may laman at dugo tayo. Ang gagawin lang po ni Jesus, tayong mga buhay, papalitan yung katawan natin. Sige, makinig po kayong dahan-dahan, ha? Yung namatay,
babangon. Ano po? Yung kanyang katawan na namatay at saka yung kanyang kaluluwa nandun sa paraiso, muli silang magsasanib, magsasama. Kaya kung ano ka noon, yan ang magiging itsura mo rin. Ano ba? Tayong mga buhay naman, ang gagawin lang ni Jesus, papalitan ang ating mga katawan. Anong klaseng katawan ang ipapalit sa atin? O, sabi ni Pablo, kasi yung katawan natin, namamatay pa po ito, nabubulok pa. Pero yung ipapalit na katawan sa atin, hindi na nakakaranas ng kamatayan yon. Ito po sa unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, ganito ang kanyang sinasabi. Basahin natin sa verse 50. Para makita nyo po O tignan natin sa 42 muna. Anong nakalagay dito? Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay nabubulok. O, hindi ba totoo yan? Pag namatay ka, nabubulok ka. Yan. Ngunit, hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Yun ang ibig sabihin. Pag pinalitan na yung katawan mo, hindi na mamamatay yun. Ano pa? O, tignan pa natin. 44. Inilibing na katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. O, kita nyo po? Kung may katawang physical, gayon din. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang espiritual. Yun. Papalitan po. Yung katawan ng isang tao. Ngayon, punta tayo sa verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana nang hindi nasisira. Yon. Kaya papalitan po yung katawan natin. Yung mga natitirang buhay na sumasampalataya kay Jesus. Kailan sila sumampalataya? Nang mapakinggan nila ang aral tungkol kay Jesus. Sabi ni Pablo, Roma 10:17. Lahat na sumampalataya kay Jesus, nakarinig po ng pangangaral. Hindi po pwedeng hindi sila makarinig. Kasi ang batayan, pananampalataya kay Jesus. Sabi niya, yung sumasampalataya sa akin. Okay, papalitan po Ito po, tuloy tayo. Punta tayo, binasa natin yung verse 50. Babasahin natin yung 51. Isang iwaga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babangon tayong lahat. 53. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan. Yun. Nang hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay papalitan ng katawang hindi namamatay. 54. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, natupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Amen. Yung palang dadatnan na buhay, papalitan yung katawan ng hindi nabubulok. Ibig sabihin, katawang panglangit na yan, pang-spiritual body. Kasi po, pag hindi papalitan, sabi ni Pablo, yung laman at dugo, yung tao, hindi po pwede sa kaharian ng Diyos. Kaya mangyayari, papalitan muna po ang ating katawan. Makalangit na katawan. Para doon tayo aakyat. Yung sinabi ni Jesus, isasama ko kayo. Kung saan ako naroon, dodohon din kayo. Yung langit. At pararangalan kayo ng aking Ama, sabi ni Jesus. So maliwanag na po ngayon
Balikan natin yung unang Tesalonica. Anong nakalagay sa 18? Hanggang 17 pa lang yung nabasa natin. Punta tayo sa 18. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Yun. Dapat pala yung tungkol sa pagbuhay ng mga patay ay sinasabi talaga sa tao yan. Para malaman nila. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, ang nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamati tulad ng taong walang pag-asa. Meron po ba sinabi sa Biblia? Magtulos ka ng kandila. Maglagay ka ng bulaklak. Wala pong nakalagay dyan. Hindi ko po sinisirahan kung ginagawa niyo yan. Kasi po, pagka araw ng patay, para sa akin reunion yan. Reunion. Isipin nyo, sa tagal nyo hindi nagkikita magkakamag-anak, pagdating ng reunion ng nipis ng patay, nagkikita-kita kayo, nagkukumustahan kayo. Wala po ko sinasabing masama yan, Pero sinabi ko lang, wala po sinabing magtulos ka ng kandila. Kasi po, ang kandila daw, ang sinasabi, para daw may liwanag sa paglalakbay ng kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Ngayon, may bulaklak para daw mabango habang naglalakbay siya. Yun lang ang alam ko, Ewan ko kung meron pa doon, edi i-comment nyo na lang, Okay. Maliwanag. Kailan sila babangon? Kapag dumating na ang Panginoong Yesukristo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya dumarating, wala pa pong bumangon. Tayong mga tao ngayon, nag-iintay pa rin tayo. Kung kailan babalik si Jesus. Ang problema, wala pong nakalagay sa Biblia kung anong petsa, taon siya darating. Ang sabi niya, darating ako, panguli. Pupunta na tayo sa libro ng pahayag o Revelation. Ano po yung nakalagay doon? Ayan, nasa Revelation na po tayo, kaibigan. Like and share. Share nyo lang nang i-share sa marami para marami silang matututunan. Po? Kesa naman nagsishare kayo kung ano-ano, baka away ang nyo dyan, ibubunga. Kakashare nyo. I-share nyo na lang po yung tungkol po sa salita ng Diyos, Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paraiso Street, corner Lacson Street, Barangay 103, District 1, Tondo, Manila. Okay, eto, panghuli na kaibigan Kayong mga nanonood ng video, panghuli na. Nasa Revelation na po tayo. Yung huling sulat ng Revelation. Verse 22. Ayan, yung huling sulat ng Revelation, verse 22 na po yan. Wala na susunod, walang 23, Ano sabi dito ni Jesus? Ito, babasahin ko. Verse 20. Sinabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito. Sino yung nagpapatotoo? Tiyak na nga, darating na ako. O si Jesus ang nagpapatotoo. Anong sabi niya? Tiyak. Tiniyak niya, darating talaga siya. Kanya lang, hindi lang natin alam kung kailan. Yung sinabi ko si Kibuloy nung araw, sabi niya, darating na si Jesus. Yung pera ninyo, hindi nyo na magagamit yan. Kailangan ibigay nyo sa akin. Ang mga tao sa Davao, binigay ang pera. Hindi dumating si Jesus. Sabi niya, binibigyan pa tayo ng isang pagkakataon. Sa isang taon, kanya. Ayun, hindi na naman dumating. Yung mga pobreng membro niya, yung pera nila, binigay sa kanya. Yun po yung nakakatakot. Nagtiwala po sila sa kanilang leader na rapist. Na ngayon, takot siyang umarap sa Senado. Bakit? Nagsalita na yung mga ni-rape niya. Yung kalokohan, nabulgar na lahat ang kabulukan ni Kibuloy. Kung membro kayo ni Kibuloy, ay simulan nyo na magbalot-balot. Maghanap po kayo mga born again Christian sa parte ng Davao o kung saan man kayo nakatira. Tuloy natin.
Pahayag 22:20. Sinabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Ang sagot ni Juan, Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Oh, sinong darating? Ang Panginoong Yesus ayon kay Juan. Ano ba? Sa 21. Naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Amen. Talagang darating po siya. Tiniyak ni Yesus, darating ako. Pero hindi lang natin alam kung kailan po, ano? Kaya abang hindi siya dumarating, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod ng paniwala natin darating si Yesus. Pero hindi pa siya dumarating, ha. Kumbaga sa Mahjong, anong sabi sa Mahjong? Waiting. O ibig sabihin, namumuro na siya. Kaya tayong mga mananampalataya kay Yesus ay hindi tayo nagmamahjong, ha. Waiting tayo. Kaya patuloy po kayong mabuhay sa salita ng Diyos habang nabubuhay tayo. Panguli na lang, dagdag. Si Jesus din na may sabi. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung paanong nabubuhay po pala tayo araw-araw sa pagkain, chicha. Dapat at the same time mabuhay din tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yan ang tunay na mananampalataya. Aba naghihintay siya sa pagbabalik ng Panginoong Yesus dito, ay nabubuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw gaya ng nabubuhay ka sa pagkain araw-araw. Ano po? Yan po ang totoong aral. Kaya yung may nagsasabing yung daw kanilang mga mahal sa buhay, nandun na daw sa langit, yung mga sinahunang taong nabuhay, ng kami kabanalan, nandun daw sa langit. Huwag po kayong maniwala. Bubuhayin pa lang pagdating ni Jesus. Huwag na natin kontrahin yung nakasulat. Kasi po, abang kinokontra mo, lalo kang nagkakamali. Kung ano po yung nakasulat na yon na dapat nating sampalatayanan. Okay? Kaibigan, gaya ng dati, like, and share. I-share nyo na pong i-share sa marami. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ang liwanag ng pagbuhay muli sa mga patay. Salamat po, Panginoon Diyos, upang hindi kami maligaw. Kasi po yung mga ibang tao, naniniwala sila, naganap na daw po ang pagbuhay sa mga patay. Pero ayon sa aming nabulay na yung tinuro sa amin, ay bubuhay pa lang ang tao pagbabalik ng yung bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, the coming King and Peacemaker. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, hanggang dito na lamang po. God is good. All the time. Ayan. God bless us all. Bye-bye.